Ang musunod nga ito usa ka binayang ang bisan unsa nga impormasyon o komentaryo kaya lamang sa nagsigla o walay na sa estasyon. Diba sila umagaw? Nahimuso aron mapanalo ang kahinta o bulag Si Bayot Sabya sa Maswa. o masayang sa katawan ang tinuod nga mga panghitabo. Live na tam. Ini mahimong sukdanan sa umaabot nga mga panahon aron magiyahan ang katawhan sa saktong padulngan aron magkaot ang hiniusang kalambuan ug adunay seryoso ug tinuuray nga pagserbisyo sa atong mga opisyales. Mabati matag alas 8 hangtod alas 9 sa buntag sa adlaw Sabado. Og kini gidumala sa usa ka real estate practitioner nga si Jamar Dilapa Gabino nga usa kalumad nga Surigao. Kamaturan Sairi. This land is mine. Para daw nabuntag sa tanan ng mga Surigaonon, labi na din sa dakbayan sa Surigao ug sa Mainland, Surigao del Norte, o usab sa Pulo sa Siargao ug Bocas Grande, o usab sa atong silingan ng mga probinsya na mao ang Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Province. Aniya na usab ang inyong igsoon, Jimar Piral Dilapa Gabino, makigiban sa inyo suyod sa 30 minutos. Alas 8:20 kita magsugod, matapos kita alas 8:50 mga kaigsunan. Una sa tanan, ato ana i-greet ini nato mga amigo, kay lagi importante man sab sila, especially i-congrats nato si Madam Bernadette Season Barbers sa pagdaog niya isip representative sa Distrito 2. Successful siya, so I hope na makahatag siya ng ija parihoon o subrahan pa ang abilidad ni Congressman Ace Barbers o kusab kang Governor Lyndon Barbers na mao'y tinood na people's governor. Kay kung nato tanawon mga kaigsunan, ikaupat ni Jay ni na termino. Ikaupat kay we back in 2001, napili siya 2004, pagka 2007 napildi siya pagka congressman, then pagka 2022, then kuman 2025 mga kaigsunan. Bali, mudusi na siya katuig kung matapos niya ang ija kuman na termino na tuyo katuig. O kusab kang board member Attorney Victor Bernal na number 2 pagka board member sa Distrito 2 o kusab i-congrats na ko ang ako pare na si Tuti si board member Tuti Katri elect kay si Jaya number 1 o gusab kan Carl Kasura na nahimo na number 3 na city councilor sa dakbayan sa Surigao o gusab ang mga baggo na mayor kay si Sheila Mayor Kinaya man hata na disgrasya man siya tungod sa kadako na kwarta ay si Yuyoy Isma na ako amigo na kanunay nato i-greet din sa kahanginan, nagmadaugon. Si Dako man ang mayor-elect sa lungsod sa Alegria, ika-upat niya ini na termino. Kay, no graduar naman ini siya, nagbais mayor sa lungsod sa Alegria, katulusab. So, kuman napili na siya, ika-upat niya ini na termino. O kusab si Georgia, Gokyangki, Nodaog, o si Mayor Balpilat o usab ang iban pa na mga kandidato mga kaigsunan. Now, mukariya na kita sa MAIP mga kaigsunan. Ining gitawag na Medical Assistance for Indigent Program niadtong Mayo 16. Kay kagahapon yan nato inisida kay wayay taghatag sa ato na report. Ang opisina ni Governor Lyndon Barbers nagserbisyo sa 20
5 ka mga pasyente og migasto kini ng 49,924. Samtang ang opisina ni Congressman Ace Barbers adunay 30 ka pasyente og migasto ng 84,358. Total na mga pasyente nga gitabangan na mga kabus, mga kaigsunan, 55 og migasto ang duha ka opisina ng 134,282. Ini na gasto, ini na mga pasyente niadtong Mayo 16 niining tuiga, og ang gibayran mao ang laboratories, dental fee, X-ray, CT scan og PMR, physical medical rehabilitation man baga nini. So og sa jadton mga kabus nato ng mga igsoon, magpadayon gadon sila na makaangkon ng mga serbisyo ng probinsya ng Surigao del Norte o usab sa opisina ni Congressman Ace Barbers o pagka July magsugod na sab ang MAIP o Medical Assistance for Indigent Program ni Congresswoman Badik Barbers mga kaigsunan. So continue ini kay mauman ini sida ang proyekto ng gobyerno na kinahanglan kadtong mga kabus nato na igsoon mahatagan ng pagtagad na dili na sila maglisod-lisod, na mahatagan ng ato mga health program ng ato gobyerno. Kay siyempre kinahanglan gadyon kadtong mga kabus tagaan ng mga privilege kay dili man sila maka-afford. So mao kini tagpukusan ini ng ato gobyerno, especially sa opisina ni Governor Lyndon Barbers o ni Congressman Ace Barbers, o ang MAIP na pundo iplastar ka doon ini. Dili ini siya pwede na dadtong pipila lamang ka mga tao amoy makabil sa mga programa ng MAIP mga kaigsunan. Kay isahay lagi, dili naman kung mga indigent ang tagtabangan. Kung dili dadtong mga tubig-tubigan, kung sino pa dadtong mga tubig-tubigan, amo hinuan ang pinakadagko, pinakadagko na tabang. So natanaw nila ni Congressman Ace Barbers o ni Governor Lyndon Barbers na kinahanglan dadton mga indigent na mga tinuod, pero aton sa mga tubig-tubigan hatagan sa gyapon ng tabang apan dili buot pasabot na hutdon, hutdon ang Medical Assistance for Indigent Program sa mga privileged na mga tao. Kay malisod na karadaw na mahurot na dyon kay pinaraman ini si Camillo na diin ato da ginuton suyod sa isa ka tuig, plastaron na dyon sa paggamit mga kaigsunan. Karon naadlaw mag-celebrate kita ng Happy Earth Day. Plant one power a million. Every tree counts, every action matters. So mao kini mga kaigsunan na nato gobyerno kinahanglan adunay malasakit sa mga programa na diin makahatag ng karadyawan sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Kay malisod karadyaw, malisod karadyaw na ang ato gobyerno dili maghatag ng pagtanaw sa environment. Importante gadyon ini na kinahanglan ang ato gobyerno mupokus ng karadyawan sa kinaiyahan ng ato nasod mga kaigsunan. So ang tanan ng mga nasod nag-celebrate ng Happy Earth Day. So dunay ila mga tree planting. I don't know kung dinhi sa Pilipinas massive ba inin pagtanom, kay doon na may sablagi mamutulay. Ang negosyo nila adapot doon ang mga kahoy. Bueno, para sustainable, kinahanglan plastar. Plastar ang paggamit ng kinaiyahan. Kaya kung dili plastado, mubayos man ang kinaiyahan, siyempre adunay mahitabo na mga katalagman na diin kita rasab ang mabiktima mga kaigsunan. Now, bukami anay kita sa national na mga issue mga kaigsunan. Kuman mga kaigsunan ang bati-bati dito sa nasyonal kay ang mga Marcos, ang Marcos administration, nakita ni dinhi na medyo wayay ila kandidato pagka-presidente. Kay kung si Speaker Martin Romualdez
bagan maglisod kung amoy ila kandidato tungod kay gawas na hamok kontra o kontra gadod na iba na mga politiko sab. So medyo delikado. So siyempre ang pikas mula nato na opposition kay dili man gadon sila real opposition ang Duterte. So kung ato tanawon ang Duterte daoy gadon ila potential na kandidato pinaagi kan Sara Duterte mga kaigsunan kay vice presidente na gudton. So amoy niya kuman ang problema ng administration ni Marcos tungkol kay wayay gadon ila potential na umaabot na presidente kuman 2028 mga kaigsunan. Uksa nakita ini na may puruhan may puruhan kay ang real opposition depende man sa mga isyu kay kung pananglitan maradaw kung maradaw na mga programa sa gobyerno ila man ini palujuhan. So dili kita pareho sa pundok nila Sara Duterte maradaw man o mayaot ila gadon i-criticize kay siyempre bangi naman gadon sila unit team sila kaniadto apan karon ladyo pa arang ka ladyo na gadon ang ila taglaong pa detach na sila detach sila sa administration ni Marcos ug sila gadon ang para dako kung mulaong kita public enemy number 1 so kung magkakontrahan gadon lisod na magkabalik pa sila tungod kay ang former president na si Rodrigo Duterte adto man tagpadaya dito sa Netherlands mga kaigsunan sa dahig. So medyo dili na gadon sila magkauli kay kontra na gadon sila. Personalan na ang ila away dili kon isyu mga kaigsunan. So kuman tungod sa Gen Z o sa millennials nakita din na ang real opposition na pundok nila ni Leni Robredo may dako na posibilidad na amoy mukandidato kuman tuig 2028 pagka-presidente. O malagmit kini tawagon ini siya na Linibam. Linibam kay si former Vice President Leni Robredo nakadaog man pagka mayor na naga, dako man gadon naga kay suyod man daw siya sa Bicol region basta gani adunay mudagan sa Bicol region na isa ka senador maghugpong gadon sila. So natistingan man sab gadon datong pagjaga ni Leni Robredo number 1 gadon siya sa Bicol region. Now nakita ini siya na may posibilidad na ang pundok ni Leni Robredo mubalik kuman 2028 kay aduna na may landag-landag sa kangit-ngit mga kaigsunan plus midaog o na number 2 si Bam Aquino na diin sa halos sa tibuok Luzon number 1 siya sa matag region mga kaigsunan lamang dinhi sa Mindanao sa ato lugar bagan ika-12 bagan ini siya ika-11 ba. So medyo may ngayan sab tungod kay Aquino siya gawas pa ubay-ubay gadon ang mga millennials ng Gen Z na makaabil sa ida programa na free college. So libre ng tuition ang mga kabatanunan kuman na mo eskwela sa State College sa State University mga kaigsunan. So dako ini sila matod pagani ni Senator Lacson na anija gadon kahinumduman basta gani libre tuition sa kolehiyo way lain kundili si Bam Aquino amoy tagtawag nila na principal author principal sponsor mga kaigsunan siya gadon ang kalisod na ija tagtabok para lamang mapahimo ng isa ka balaod ang pre-college sa tuition. Si Jagadod ang nagtaglang pa nagdipinsa
para ang ato mga kabatanunan kuman, labi na ang millennials sa ng Jinsi, makaeskwela sila ng libre mga kaigsunan. So, gana sila na programa, kung mahinadyon na nini, tapos makita ng Marcos administration na medyo wayay ilang kandidato, siyempre, ari gadon sila musuporta sa genuine opposition na diin kung maradaw ang programa sa Marcos administration, musuporta sila, pagdili, kung mayaot, siyempre muupos sila, amo daon ang pinakamaradaw na opposition, dili kay basta administration na programa, muupos na doon, bala daon mga kaigsunan, kay personalan daon na isyo, dili kun ang karadawan ng Pilipino mga kaigsunan. Kinahanglan gani magpapili kita. Ang ato ganun tanawon, uno may ato ikatabang sa mga katauhan. Kay kung mujagan ra kita, mujagan ang mga politiko para ra sa ila personal interest, bala daon mga kaigsunan. Bala ganun. Kinahanglan ganun na kung mujagan gani kita, ang ato priority para sa karadawan ng ato mga kaigsunan o katauhan, kay importante ganun daon na diin ang mga katauhan mulantaw. Kung mujagan ang isa ka politiko, mula man ang katawan, uno may imo ikatabang sa amo. Kung dili ka makatabang sa mga katauhan, siyempre, dili ka gadyon butaran. Bisan kung hamok pa ni mo kwarta, boy, no, daoy sa gihapoy mailan. Daoy gihapoy mo butar, pero dili buti pasabot na ingganahan sila sa imo, o ang majority gadyon, muhanap gadyon nan, uno may imo na tabang sa mga katauhan. So, dini sa Surigao, mga kaigsunan. Sa ako nakita, medyo pasok-pasok paghihapon ang pamulitika. Naunta na, ato i-call an attention ng tanan public officer na gipili sa katauhan, kinahanglan magtinabangay na kita. Magtinabangay na kita, kay ladyo pa man ang eleksyon, tuyo pa katuig, 2028 pa ang eleksyon, kinahanglan magtinabangay kita. Magtinabangay kita para adunay asinso ang ato probinsya ng Surigao del Norte. Kay kung dili kita magtinabangay, mag-aho-aho kita, so malisod daw mahinay. Mahinay. Og sabi taw din sa dakbayan sa Surigao, aram pagsulpot inin mga proyekto na ubay-ubay na makatabang sa mga Surigao nun. Kay united man ang gikan sa gobernador, congressman, pagkahuman diri na sa dakbayan sa Surigao na diin lead by Mayor Paul Dumlao. Strict. So kung uno'y plano sa taas, ang ubos mutabang, kung uno'y plano sa taas, kung uno'y plano sa ubos, ang taas mutabang mga kaigsunan. Kinahanglan magtinabangay. Kay kung dili kita magtinabangay, why nada? Mahinay ka dyan ang improvement ng ato dakbayan sa Surigao o mga kalungsuran kung dili kita magtinabangay. Kinahanglan ang mayor, kinahanglan ang mayor sa lungsod, kay nudaog naman si Governor Lyndon Barbers. Kung ato ganun tanawon ang tinuod na pamulitika, kinahanglan inin mga mayoris, mukurtisi sila sa gobernador. O ang mga mayorisam ng iban, mukurtisab sa congressman, para kung uno'y programa ng isa ka mayor, ija mapadayag sa congressman, sa gobernador, para ang maong mga public official na pinili, makatabang sab sila. Kay kung ang isa ka mayor dil magdumili sa pagtabang, na diin ang ato prinsipyo din ni magtinabangay, sigurado ganyan ako na mahinay ang development ng isa kalungsod, mga kaigsunan. So kinahanglan ganyan, magkurtisiya ka sa gobernador, magkurtisiya ka sa congressman, regardless of political affiliation, kinahanglan kita magtinabangay.
Magtinabangay kita. Kita sab na mga supporters, wayaon na nato daon tagtawag na color coding. Color coding, wayaon na nato daon magtinabangay kita. Kay tapos daw pa iban mag-issue. So wad-on na nato daon sida mga kaigsunan, pero ang kamatuoran sayri tubagon kun unoy mga issue mga kaigsunan para dili daon makahatag ng kaladyo payong diretso. Kay kung dili daon atindiron inilabi na mga trolls mga kaigsunan na maghimo-himo ng mga issue, dili maradaw daon sida. Kaya gani magpakilaya ng ija pagkatawo. So sa ato pa daon na tawo, daon mga trolls, ang ila mission sa ila kinabuhi, amo gado daon ang pagdaot. Kay mahadlok man daon sila mapaila ng label. Dili kumpariyo sa kamaturan sayri, na inyo gadon makita, makita gadon niyo ang kanhi busis sa mag-uuma na si Jimar Piral de la Pa Gamino. Makita niyo. Kay kung pananglitan dili kung tinuod inin ako tagsulti sa kahanginan, sigurado gadon ako na pailan ako ng libel, cyber libel mga kaigsunan. Cyber libel. Kay malisod ka daw na magsulti din kita sa kahanginan, dili kung tinuod. Inin sa kamaturan, history ini sida, tinuod ini sida na mga tamulong nako dili kon mga bakak-bakak. Kay daoy lagi expert din na mga komentarista nan ila katujuan amura ang pagguba, pagdaot ng isa ka politiko, isa ka administration. Kita kung daoy sa job ato gado daon sida tiwasan, pero kung daoy karadawan sige, why problema daon mga kaigsunan. Kaya nato dinhi gusto lamang ng kamaturan sayri na mupaspas ang development ng dakbayan sa Surigao o mga kalungsuran. Kay panangitan sa Surigao. Dinhi sa Surigao mga kaigsunan, upat ka mga industry ang tagsugda na diin matukod mga kaigsunan. Una, daon Pacific Nickel Philippines Corporation na daon dinon sa Nunok, Talisay, Kantiasay og sa Barangay Hanigan na isla. Nunok Island. Ini si Dawi back in 2024 nagsugod na ang ila operation gradual. Nanuman gradual mga kaigsunan kay sakit karadaw ang bayranan na naabot ng $300 million ang maong utang sa una ng pag-take over nila. Kaya ay bayranan na $300 million kung waya ko masadop mga kaigsunan. So, para daw mabayran, ang ila tagimo mga kaigsunan, nag-shipment sila para amoy ibayad sa utang sa gobyerno, kay lagi utangan man ang maong kompanya, so hinay-hinay nila inipagabayaran. So, sa niaging 2024, ang ila shipment no abot na ini og 18 ka barko ang ila shipment, pero matod pa ni Kapitan Joy Ibarra 21 kuno. Pero ang tagbayad nila 18 million ka pesos, ang matag isa ka barko no abot ini siya ng 611 million ka pesos ang share ng Surigao City gawas sa taglaw nila national wealth mga kaigsunan. So kumang 2025 ang shipment na tag-target kay lagi permanente man maguyan dinhi sa dakbayan sa Surigao 40 ka barko mga kaigsunan. Sa dunang kaw daw 40 ka barko, kwintaha daw mga kaigsunan, kung ato tanawon parikoy pagride 600 million rakan matag barko. Pagkahuman ang ila i-ship kumana tuig 40 ka barko. 600,000 kada barko times 40 pila man daw siya parikoy. So dari may ato nagkupot ng cellphone pila
Parikoy? 2.4 billion. Dili, 600,000 times, ibutang mo naman na to, 600,000 times 24, pila man ini siga? 24 barko. Oh? 40 ka barko. 40 ka barko. 600,000 times 40 ka barko. Pila? 28? 24 million mga kaigsunan. Down siya, share down siya ng city government down 24 million. Oh, kay kuman ang local income ng dakbayan sa Surigao is 277 million. So kung adunay shipment na 40 kabuok na barko, so ang kabahinan ng dakbayan sa Surigao moabot kini ng 24 million ka pesos mga kaigsunan. Kini siya yapay labot sa mga business taxes, yapay labot kung uno rakan, ini siya share, ini siya nandakbayan sa Surigao na diin amoy ibayad sa Pacific Nickel Philippines Corporation. Plus, ang ato mga kaigsunan, ang 700 ka mga Pilipino na nagtrabaho din sa Pacific Nickel Philippines Corporation. So, adunay ini taglaw pa domino effect kay sa jonan ka 700 kabuok na mga empleyado. Kung pa ini partial pa ini tag-hire na siyempre muswildo man down sila. Langon lamang nato tag kay kuman bubarato pa kintay lang nato 15 mil na pila naman dadyon jaon. Ang iban tag 20 mil, ang iban dagko. So sa ato pa ini si dagadon makahatag ng dako-dako na ekonomiya ng dakbayan sa Surigao. Plus, kuman Hulyo, maghinahinay na pag-develop o pag-rehab, o dili lamang pag-rehab, paglimpyo kay ground zero man ini sila, himuon man, tanan mga puthaw dinon tangtangon man sa Pasimko, ang Pasimko sab, magsugod na siya pag himo ng planta, tuyo ini sila katuig, mga kaigsunan, adisir sila na dunay commercial operation. So sa ato pa, dako-dako gadon ini sila na income, kaysa dunan ka sa una, matag simana kung waya kung masadyo, 15 million ang mag-circulate, way back in 2014, 15 million ini sila na sweldo na mag-circulate sa Surigao City, matag 15 na. So, sa ato pa, down siya kay ubay-ubay man ang mga empleyado, kunya kung masadok mga iskalibo kapin, sigurado ako ini na makahatag sa binisida na maradaw na panginabuhi sa mga Surigao, especially jadton gikan sa abroad, kay may mga skill naman ini sila, so makahatag ini sila ng trabaho sa ato mga kaigsunan na mga Surigao nun, na diin-dili na sila wakad to pa sa lain na mga nasod, mga kaigsunan. Plus ang ato mga mangingisda sa mga mag-uuma, ang ato mga mangingisda, daon ay gitawag na Regional Peace Landing Facility na daon din sa karaan na Pasimko, mga kaigsunan sa Magallanes, Borromeo. So, butangan din doon, nagsugod naman, nag-reclaim na, dako-dako na nila tagtrabaho, mga kaigsunan, sa doon ka pila daw ka milyon na nila reclamation plus ang nila taghimo na maplastar ang Peace Landing Facility na diin mo kater kinin ng tibuok karaga apil na ang Region 10 na tagtawag Northern Mindanao, mga kaigsunan, anhin na dinhi ang sentro sa pangisda, mga kaigsunan. Din nila sa Surigao, na pila man daw kalibo ka mga Surigao nun ang makatrabaho. Pila man sab daw ka mga Surigao nun ang makapalit ng bubarato na isda. So, makita nato mga kaigsunan na inisigatanan, paspas ka doon ang paglambo na hukuman dinon sa Barangay Quezon. Gabi ka doon kaswirtinin ka Barangay Quezon, kay daon ang Pasimko, daon pa ka doon ang swine breeder farm facility
na taghimo ng dakbayan sa Surigao, kantidad kinisida ng 375 milyon na diin anha di doon ang linibo. Linibo ka mga baboy na buhion. Sa doon ang mga kaigsunan, pila naman sabi ni kagatusan ka mga trabahante na diin na mga Surigaonon, especially daton mga animal sa doktor, animal na doktor, kay siyempre veterinary man daw. So, kung sa Binisaya daw, animal na doktor. So, anato sa mga estudyante o aton mga nakatapos na kabahin daw veterinary na mga kurso, makatrabaho na sab. So, inisida, plastado, kay anato sa gobernador na si Lyndon Barbers, pinagi sa Edya Bagsakan Center, na diin tagsugda na din sa Barangay Luna, anato sa mga produkto gikan sa agrikultura, agriculture product, ibutan na din sa Bagsakan, na nakita ka doon nako na ang probinsya ng Surigao del Norte magbutang ka doon ng dako-dako na budget para sa pagpalit sa mga produkto sa mga mag-uuma, mga kaigsunan, adisir inisida mahikadto dito sa pila katsanggi nato kuman. Daoy sa Barangay San Juan, hapit na Mahuman, sa Barangay Rizal, hapit na sa Mahuman, sa Barangay Tap Humana, o din isam sa sentro sa Tap, butangan na sab nila, o adunay proposal na sa Bantris, butangan sab. So, ubay-ubay ni na tiyanggi, hala, 1, 2, 3, 4, 5. So, may posibilidad, 5 ang tiyanggi ng Surigao. So, janton, tagbagsak dito sa Bagsakan Center na mga agrikultura, adto dito ang mga negosyante magtapok mamalit ng mga agriculture product na diin amoy ila ibaligya, na diin ang produkto, ang price sa mga produkto kontrolado ng gobyerno, mga kaigsunan. Amoy ini nakagana kuman sa Surigao, Surigao del Norte. Kaya doon na ato taglaong pa plastado na plano na diin in coordination ini ng Province of Surigao del Norte, pinaagi kang Governor Lyndon Barbers, o usab ang tabang ang suporta na nato Congressman na si Is Barbers, nakaroon si Badit Barbers na, o tabang sab na nato mayor na si Mayor Paul Dumlao, uban ni Vice Mayor Alfonso Casura, o usab ang sangguniang panlalawigan lead by Vice Governor Jig Gukyanki. So, aboy ini na kagana. Ang ato ganyan ekonomiya din sa Surigao. Gawas na second class city na kita, ang ato probinsya first class province na. Ang mahitabo ini by year 2007, ang Surigao City mahimo na isa ka first class component city, mga kaigsunan. Amoy ini nakagana sa ato mga lideris kuman na nagtinabangay. Anako tana kan Congressman Lalo Matugas, kay Congressman naman sida elect. Naon tana makig-coordinate sab sida sa gobernador. Mag-istoryahay kung sila kay kung nato tanawon 85 years old naman si Lalo Matugas. Panahon na ini sida na kinahanglan mag-uli kay lago pa man ang Nixon ang ila mga taglaong pa kasakit wadon anay nila sa ngayan ng kalambuan ng Surigao del Norte na magtinabangay kay ang gobernador, mga kaigsunan, dako gadod natabang sa isla ng Surigao, sa isla ng Siargao, mga kaigsunan, kung magtinabangay ini ang turista, labi na kay si Governor Lyndon Barbers, adunay mga kaila, kay si Dasaon na nahimo man ng Regional Director sa Department of Tourism sa National Capital Region, hamok ang iya kilaya na interesado na mo participate sa international surfing competition dinon sa General Luna. So magtinabangay, magtinabangay para mabibo ang ato probinsya ng Surigao, ang pulo sa Siargao, dasukan ng mga turista, ang Minlan, adunay preparasyon sa agrikultura, sa
pandagat mga kaigsunan. So, amoy importante, magtinabangay kita, adawa na dyan, papolitika kay, amoy dyan makadaot kay, ang mga Surigao nun, takhan na permanente na lamang kamo mag-away. Oh? Kinahanglan, magtibo na kamo, kuhaan na dyan igo-igo. Oh? Ang igo kay, silalo matugas, 85 na. At least, o daoy panaghiusa sa ato mga pamulitika, ato mga politiko, importante ka doon ini na magtinabangay-angay. So, pag-abot ng 2028, bungkagan. Oh? Bungkagan kita kay lain naman sabjaon. So, anato lamang din sa kamaturan Sairi, gusto nako na malantaw nato ang pag-asinso ng Surigao del Norte tungod kay kita raman sa ang makabenepisyo o gawas ni ini kita ang pirtahan sa Mindanao mga kaigsunan o ato ipakita sa tibuok kalibutan na kita na mga Surigao nun nagdamgo gadod ng muasinso, united kita basta yapa ang pamulitika. So yan ang may kita'y oras mula na kada ko sa inyo. Kini si Jimar Piral de la Gabino og moingon, salamat, God bless Surigao. Kamaturan sa Sairi, kini nga programa nahimugso aron mapalanog ang kahimtang ug hulagway sa atong mahal nga Surigao ug masayran sa katawhan ang tinuod nga mga panghitabo. Kini mahimong sukdanan sa umaabot nga mga panahon aron magiyahan ang katawhan sa saktong padulngan aron magkabot ang hiniusang kalambuan ug adunay seryoso ug tinuuray nga pagserbisyo sa atong mga opisyalis. Mabati matag alas 8 hangtod alas 9 sa buntag sa adlaw Sabado. Og kini gidumala sa usa ka real estate practitioner nga si Jamar Dilapa Gabino nga usa kalumad nga Surigaonon. Kamaturan sa iri. This land is mine. Okay, buddy.